Kahit ilang beses pang ipagsigawan ng mga baliw na Makata na ang pag-ibig daw ay walang kinikilalang uri, antas, teritoryo, hangganan. May mga bagay pa rin na alam natin na dapat sagrado at mga limitasyon na hindi dapat kailan may nilalampasan. May mga bugso ng damdamin na dapat pigilan. Kahit na ang tukso, ang kusa kang nilalapitan. Hindi lang kasalanan o kawalan ng dangal ang kalalabasan, kundi posible ring magdala ng ganap na kapahamakan. Minsan lang magkamali, habang buhay iindahin ang kabayaran. Para bang sugat na walang gamutan. At yan ang malalaman ng anak ng mayor na bida sa kwento natin ngayon na si Selena, na may matagal lang ikinukubling pagtingin sa tapat na assistant ng kanyang ama. Pero may tinatanaw si Victor na napakalaking utang na loob kay Mayor. Si Mayor na nagpaaral sa kanya at tumutulong pa sa kanyang pamilya. At ang suklian, ang mga paramdam ng dalaga ay hinding-hindi niya magagawa. Bukod pa dyan ay may nagmamay-ari na rin ng puso ni Victor at may napagkasunduan na silang petsa sa pagharap sa altar. Pero pareho silang may matutuklasan na minsan, kung may mga plano ang tao, mayroon din ang kapalaran. At masusukat sa tao ang kanyang karupukan. Hoy, Victor, pare. Tignan mo kung sino yung mga naroon. Ha? Sino bang tinutukoy mo? Kumakain ka pero kung kani-kanino ka naman nakatingin. Di mo ba alam na ang pagkain ay parang pagdarasal yan? Hindi dapat naiistorbo. Naku! Ikaw naman. Masyado kang marami sinasabi. Tumingin ka na. Sigurado ko na hindi naman silosa ang nobya mong si Lenny kung titingin ka sandali sa ibang babae. Sira ka talaga. Si Lenny, hindi siya kasing babaw ng iniisip mo. Hindi siya selosa at higit sa lahat. May tiwala siya sa pagmamahal ko sa kanya. Oo na, hindi nga silosa. Pero kung katulad naman ni Ma'am Selena ang makakasama mo araw-araw, I'm sure hindi na rin mapapanatag yung si Lenny mo. Ay, napakaganda naman talaga kasi ni Ma'am Selena. Bukod sa elegante at galing sa mayamang pamilya, sobrang bait pa. Kita mo nga naman, 3 linggo pa lang siya nakakauwi dito sa atin Halos kasundo na niya yung mga tauhan nila dito sa opisina. Napakaswerte talaga na lalaki magugustuhan niya. Hindi lang kay Ma'am Selena swerte ang lalaking yun, pare. Pati na sa mayor na kanyang ama. Hindi kasi sila mapangmata ng kapwa. At lalong hindi mga mata pobre. Yun! Yan ang hinihintay kong sabihin mo, pre. Dahil yan ang totoo. Alam nating lahat na sobrang bait ni Mayor Rudy. Nung siya pa nga ang nagpapatakbo nitong kumpanya madalas siya magbigay ng increase sa sahod natin. Dumalang lang nung ang panganay na anak niya si Sergio nung nag-take over sa pamamalakad. Tingin mo ba, ngayon nandito na si Ma'am Selena, siya na ang papalit sa posisyon bilang presidente nitong kumpanya, ha? Aba, malay ko. Hindi naman kami ganun ka-close ni Ma'am Selena para malaman ko ang mga plano sa hinaharap. Sino ba ako para sabihan niya ng kung ano ang mga plano niyang gawin, di ba? Sira. Ang ibig kong sabihin, kaya ako tinanong sa'yo, yung tungkol doon dahil sa ikaw ang paboritong gawing alalay ni Mayor. Medyo umaasa ako na medyo nakasagap ka ng balita kung ano man ang mga plano nila. Kasi, dapat pasok ka naman sa mansyon nila, di ba? Kung may alam man ako, pare, hindi ako madaldal para ipamalita pa mga bagay na yun. Kahit sa'yo pa. Sabi mo nga, di ba? Tuta ako ni Mayor.
Bukod sa siya nagpapaaral sa akin bilang scholar niya, ay sobra-sobra ang utang na loob ko sa kanya dahil sa mga naitulong niya sa pamilya ko. Kaya ang isang tuta na katulad ko, pare, ay hindi kailanman kakagatin ang kamay ng taong nagpapakain sa kanya. Selena! Hoy, Selena! Tulala na naman ang babaeng to. Selena! Ate Sonia, kanina ka pa ba dito? Pasensya ka na ha, hindi kita napansin. Oo, kanina pa ako rito. Ang totoo, ilang beses na nga kitang tinatawag. Paano mo ba ako mapapansin? Nakatulala ka at parang nangangarap. Abalang-abala mga mata mo sa kakatitig sa kung kanino dyan. Tell me, sino bang tinitingnan ng aking mahal na hipag at para kang isang teenager na kinikilig pa? Wala. Ano ka ba ate? Halika na nga. Kung ano-anong sinasabi mo dyan. Kita mo? Nagbablush ka pa? Hoy Selena, bago ko napangasawa ang kuya mo, magkaibigan muna tayong dalawa, di ba? Tapos sa akin ka pa ngayon mahihiya. Ano ka ba? Okay lang naman sa akin kung aaminin mo na si Victor yung tinitignan mo. Ako ba naman ay pagtataguan mo pa ng sikreto? From here sa kinakatayuan natin ay kitang-kita ko ang kuya dyan mo habang kausap si Victor. Meaning sa kanila ka nakatitig. Kaya hindi mo ako napapansin kanina. Siyempre, kay Victor ka nakatingin. Alang namang sa kuya dyan mo, tama ba ako? Si Victor? Of course not. Bakit ko siya titingnan? Hindi ba talaga? Okay, fine. Am I that transparent to you? Selena, kahit sino ang makakita sa'yo, yun lang ang tanging maiisip na pinapantasya mo si Victor. So all these years, gusto mo pa rin siya? Ewan, maybe yes, maybe no. Sa totoo lang, sa tagal ng inilagi ko sa ibang bansa, hindi ko akalain na pagbalik ko rito, nandito pa rin yung kaba sa dibdib ko tuwing nakikita ko si Victor. I remember when we were both in college. First year ako at fourth year siya. Lagi ko siyang sinisilip sa classroom nila bago ako pumasok sa klase ko. Hindi kumpleto yung araw ko kapag hindi ko siya nakikita. At para akong mamamatay sa kalungkutan. Imagine, pati yung pagpunta niya sa bahay para kunin ang allowance niya dahil scholar siya ni Papa, inaabangan ko rin. Nagpapaganda ako at nagpapakute sa kanya para lang mangitian niya ako. I know! Kahit nga nung bago ka pa pumunta ng Australia 4 years ago, halatang-halata na namin ng kuya mo na gustong-gusto mo si Victor. At alam kong alam din niya that you like him. Gosh, no way! Totoo nga! Kung hindi ka nga umalis, baka nagustuhan ka rin niya. Ay, ate, ayan ang kuya, papalapit. Narinig ko yun, ha? Ano nagustuhan? I mean, sinong nagkagustuhan? Ano kuya? Hay nako, sweetheart, pwede bang wag kang makialam? That's girls talk. Hindi ba, mahal kong hipag? At saka ang talas naman ng pandinig mo, pati yun narinig mo pa. Yeah, tama si Ate Sonia, kuya. Huwag ka nang magmarites at hindi bagay sa presidente nitong kumpanya. Sabi ni Ate Sonia, kung hindi daw ako umalis patungong Australia, baka raw nagustuhan ako ni Victor. Bagay na malabong mangyari. Dahil ang totoo, ang dahilan ng pag-alis ko, hindi ko na nakayanan ang lungkot. Lungkot na dulot ng una kong pagkabigo. Yun ay nung unang beses kong tangkain na ipagtapat ang aking pag-ibig kay Victor. Ay, Diyos ko, narig si Victor sa bahay. Anong ginagawa niya rito? Anong gagawin ko? Oh, Victor. Na pala ang aking prinsesa. Magandang gabi po, Ma'am Selena. Magandang gabi rin, Victor. Papa, bakit hindi pa po kayo nakabihis? Hindi po ba attend ka ng birthday party ni Governor? Inimbitahan mo nga akong sumama, di ba? Oo, tama ka, Iha. Yun nga lang. Medyo sumama ang pakiramdam ko eh.
Hindi na ako makakapunta. Okay, so does this mean we will not attend the party anymore? Siyempre, kailangan mong tumuloy, Iha. Maigpit ang imbitasyon ni Gov. Mabuti na kahit ikaw man lang ay magpunta ron upang bumati. Isa pa sayang naman ang iyong kasuotan. Gusto ko na magpunta ka sa party at makita naman nila kung gaano kaganda ang aking anak. Ang susunod na Vice Mayor ng ating bayan. Pa, hindi ba masyado pang maaga para marinig ng ibang tao yung sinasabi niyong yan? Wala namang ibang taong nakikinig dito sa atin Ito si Victor. Hindi naman siya iba sa atin. Isa siya sa pinagkakatiwalaan ko sa lahat ng narito kaya ano ba kung malaman niyang tatakbo ka sa susunod na eleksyon? Qualified ka naman sa posisyon na yun Kaya wala kang dapat ikahiya. Hindi ba, Victor? Oo, Mayor. Tama po yun. Kapag nagkataon po ako ang kauna-unahang supporter ni Ma'am Selina. Mabuti kung ganon. Selina, Iha, si Victor ang makakasama mo sa party ngayong gabi, ha? Siya ang driver at bodyguard mo. Kaya huwag kang mag-alala at hindi ka niya pababayaan. Papa! Sige, Victor. Mauna ka na sa sasakyan. Sige ho, Mayor. Ma'am Selina, mauna na ho akong lumabas, ha? Oo. Sige, Victor. Ano ba to? Sobrang nakakabinghing katahimikan. Sa sobrang tahimik, halos naririnig ko na yung tibok ng puso ko. Grabe. Ganito pa rin ba kalakas ang epekto ni Victor sa akin hanggang ngayon? Muli bang nabuhay damdamin ko sa kanya buhat nung nakita ko siyang muli? O baka naman all this time, hindi naman talaga nawala yung pag-ibig na akala ko nasupil ko na noon. Ma'am, hindi ho kaya magkastitik na ho kayo dahil kanina pa ho kayo nakatingin lang sa labas ng bintana. Mas okay na siguro yung nakatingin ako sa labas ng bintana kaysa naman mapagbintangang nakatitig ako sa'yo. Antipatiko. Alam niyo ho, ma'am, pag kumandidato kang vice dito sa atin, mabilis kang mapapamahal sa mga kababayan natin. Talaga? Bakit naman? Para kasing ang papa mo Mahilig din ho sa mga biro si Mayor. Napakabait pa ho. Kaya gustong-gusto siya ng mga taga rito sa atin. Ma'am, kumusta ho pala ang buhay sa Australia? Tagal nyo rin ho nawala. Ang totoo nung umuwi ho kayo dito di kagad ako nakapaniwala na kayo ho ang nakita ko. Hindi ka ba makapaniwala? Opo. Is that the reason kung bakit halos 2 buwan na ako rito? Hindi mo man lang ako nagawang kausapin o tapunan man lang ng tingin? Grabe ka, ha? Akala ko nga hanggang ngayon iniiwasan mo pa rin ako. Aba, hindi naman ho sa ganun, ma'am. Ang totoo niyan akala ko ho kasi ang ibig kong sabihin tulad ho ng iba nahihiya lang ho ko na bigla na lang ho kayong kausapin Siyempre ho, anak ho kayo ng boss ko. Okay. Okay naman sa Australia. Hindi ako nainip habang nagtatrabaho ako sa company ng uncle ko kasi nandun din ang ibang relatives ko. Kung hindi nga lang ni-request ni Papa na umuwi ako, baka hindi na lang ako bumalik dito sa Pilipinas. Total, hindi rin naman nila ako kailangan sa kumpanya namin dahil kayang-kaya na yun ni Kuya John at Ate Sonia. Ikaw, kumusta ka naman? May asawa ka na ba? Wala pa naman ho, ma'am. Pero ngayong taon ho, nagbabalak na kaming magpakasal ni Lenny. Do you mind if I join you? Dito na ako magkakape. Sure, ate, come here. Maupo ka dito sa tabi ko. Ang bango ng kape mo, Wala ka bang pasok ngayon? Meron. Kaso mamaya na lang ako papasok sa office kaya pinauna ko na muna ang kuya mo doon.
Natapos ko naman ang mga gagawin ko nung isang gabi kaya hindi ako masyadong busy. Ikaw, wala ka bang lakad? Wala sa ngayon. Besides, para ako napapagod. Parang gusto ko na lang magpahinga muna. Ay, hindi na nga ako nag-e-enjoy sa araw-araw na ginagawa ko. I mean, I'm happy with what I do, but at the end of the day, I always end up sad. I don't know, I just can't figure it out. You just can figure it out or hindi mo lang talaga matanggap sa sarili mo ang dahilan? Come on, Selena. Hindi mo lang ako basta hipag. Kaibigan mo rin ako. So, pwede mo akong sabihan ng mga iniisip at nararamdaman mo. You know what? Halata ko nga na matamlay ka nitong mga nakaraang araw. Ano bang nakikita lang kitang masaya at nakangiti pag kasama mo si Victor? So tell me, is it about you being tired of what you do or is it about Victor? Ate naman, it's not about him. Paano siya napasali sa usapan? Ano ka ba? Okay lang sa akin na aminin mo na. At the end of the day, ang dahilan ng lungkot na sinasabi mo ay dahil sa mahal mo pa rin si Victor hanggang ngayon. At ang sad reality ay may nobya na siyang binabalak na pakasalan. Tama ka, Ate Sonia. Sa paglipas ng mga araw na nakakasama ko si Victor sa mga lakad ko, unting-unting nabubuhay yung pagmamahal ko sa kanya na akala ko matagal ko nang naibaon sa limot. Ang akala ko nga sapat na yung 4 na taon kong paglayo para makalimutan ko siya eh. Pero hindi. Dahil hanggang ngayon, mahal ko pa rin si Victor, Ate Sonia. At tama ka. Sobrang nasasaktan ako tuwing naiisip ko na hindi siya maaaring maging akin dahil may mahal na siyang iba. At nagsimula na naman ako maparaning nung makilala ko yung nobya niya tapos nakikita ko pa kung gaano sila kasaya. Grabe ate, sobrang bigat sa puso ko. Napakasakit. Araw-araw ako nasasaktan ng katotohanan yun pero wala akong magawa eh. Mahal ko pa rin si Victor pero iba na yung mahal niya. Selena, please, huwag kang umiyak. Ano ka ba naman? Kung hindi ka nakalaan para kay Victor, marami pa namang ibang lalaki dyan. Sa ganda mong yan, idagdag pa na matasang yung pinag-aralan at galing ka sa mabuting pamilya. Imposible na maubusan ka ng lalaki. Ang dami mo ngang manliligaw kahit noon pa. Oo ate, I know, maraming lalaki. Pero nag-iisa lang si Victor. Siya lang talaga ang tanging lalaki na nagpatibok ng puso ko. Siya lang ang lalaking minahal ko at hanggang ngayon mahal ko pa rin siya. Please, please, Ate Sonia, you need to help me. Gumawa tayo ng paraan para mahalin din ako ni Victor, please. Kaya kong isuko lahat at gawin lahat ng paraan. Kahit bilhin ko pa siya, kaya kong gawin yon. Mahalin lang niya ako. Habang nagpipigil, lalong nang gigigil. Ganyan ngayon ang umiiral na damdamin sa kalooban ni Selena. Pero sa kabila ng pilit na pag-apula nitong nararamdaman niya, sa bawat araw na kasama niya, itong si Victor, ay lalo pang tumitindi ang kanyang tibok. Ganyan. Kaya naman, labis-labis ang kinalungkot nang malaman niyang ikakasal na pala itong si Victor at ang nobyang nito. Unti-unti na rin siyang nawala ng ganang magtrabaho sa kanilang family business. Oo, ganun siya kaapektado. Lalo na nang mapagtanto niya ng mukhang walang magandang aasahan. Itong pagtingin niya sa lalaking mula bata pa lamang siya ay kanya nang inibig. Pero may gagawin kaya si Selena para madiskaril ang mga plano ni Victor at ng kanyang kasintahan. Ang nais ba ni Selena ay nakukuha ni Selena? Sige na, ituloy na po natin ang ating kwento mga kapatid na pinamagatang
muntik maabot ang langit. Magandang gabi ho, ma'am. Hinahanap niyo raw ho ako. Oo. Magandang gabi rin. Ang totoo, hindi naman importante. Bale, nagluto kasi ako ng hapunan. Yun nga lang, hindi naman pala dito kakain sina Kuya John. Sayang lang yung effort ko at yung food. Since naisip ko na baka hindi ka pa kumakain o baka wala kang pagkain sa apartment mo pag uwi, ipinagtabi na lang kita. Heto, para sa'yo to, Victor. Tiniim naman ako yan. Naku, ma'am, nakakahiya naman po nag-abala pa ho kayo. Pero maraming salamat ho dito, Ma'am Selena. Napakabait niyo ho talaga at sobrang maalalahanin. Ang ibig kong sabihin ay para sa lahat po ng mga kasama ko rito, sa mga tauhan niyo ho. Walang anuman. Yung iba nga naaalala ko, ikaw pa ba na lagi kong kasama sa araw-araw? I can't thank you enough sa mga tulong mo sa akin. I mean, sa amin ni na Papa. Salamat at lagi kang narito para sa akin. Sa amin. Ay naku, ano ba itong mga sinasabi ko? Sige na, mauna na akong pumasok sa loob Magbibihis na rin ako para sa lakad natin ni na Papa. Ma'am Selena, sandali ho. Ay, naku. Pasensya na ho kayo, ma'am. Hindi ko sinasadya na mahawakan ho ang kamay niyo. Pasensya na ho. Victor, may problema ba? May kailangan ka pa? Wala naman pong problema, ma'am. Nahihiya ho kasi ako pero... Sige ho, magpapaalam na ho sana ako sa inyo na mauna na po akong umuwi. Ha? Uuwi ka na? Pero hindi ba sasamahan mo pa kami sa lakad namin ni Papa mamaya? Oo, ma'am. Ganun nga po sana ang totoong plano. Pero, ma'am, kung nakalimutan nyo na ho, nagpaalam ho ko sa inyo kahapon na uuwi po ako ng maaga dahil anibersaryo ho namin ni Lenny ngayon May usapan kasi kami ngayon tsaka katunayan yan, ma'am. 1 oras na ho kung late. Pasensya na ho, ma'am Pangako ko po sa inyo, babawi po ako sa susunod. Oo nga pala, sorry. Sa dami ng iniisip ko, hindi ko na naalala na anniversary niyo ngayon ni Lenny. Sige, walang problema, umuwi ka na. Happy anniversary sa inyo. Happy anniversary sa inyo. Habang umiiyak naman ang puso ko. Lenny, mahal! Nako, pasensya ka na at late na naman ako Hindi kasi kagad ako pinaalis sa trabaho. Happy anniversary. Siya nga pala. Flowers for you. Okay lang. Medyo sanay na ako na lagi mo akong pinaghihintay. Happy anniversary din at thank you dito sa flowers. Teka, at uupo muna ako. Napagod ako kakamadali. Teka, makain mo nga mo ng tubig. Mahal, pasensya na talaga. Nilakad kasi si Mayor at si Ma'am Buti nga hinayaan akong hindi sumama sa kanila. Teka, nag-order ka na ba? Kumain na muna tayo. Tinatamad na nga akong kumain. Nalipasan na kasi ako ng gutom. Ikaw naman, mahal, Huwag ka na magtampo. Hindi ko naman sinasadya na malate Alam mo naman kung gaano ka-importante ang araw na to para sa akin, hindi ba? Mahal na mahal kita. Tsaka, alam ko na mahalaga ang araw na to para sa ating dalawa. Naku, kung importante sa'yo ang araw na to, edi hindi ka sana na late. At saka pansin ko simula nung bumalik dito yung Selena na yan, lagi ka na lang ganyan. Sino ba talaga ang priority mo, ha? Hoy, Victor. Baka mamaya niyan, malalaman ko na lang na nakikipagmabutihan ka na pala sa kanya, ha? Bakit naman napasok sa usapan si Ma'am Selena?
Hindi naman ibig sabihin na lagi ko siyang kasama, nakikipagmabutihan na ako sa kanya. Ikaw naman, no? Kasama lang niya ako dahil yun ang tungkulin na ibinigay sa akin ng kanyang ama, ni Mayor. Huwag ka naman kanyang mag-isip, Lenny. Mahal na mahal kita. Alam mo yan. Hindi basta-basta magbabago ang damdamin ko para sa'yo nang dahil lamang sa presensya ng isang babae. Hello, Ate Sonia. I'm here sa office. Kayo? Ganun ba? Sorry, hindi na ako nakapag-check ng mga message kanina. It's okay, I can manage. Si Victor? No! Wag na, kaya ko namang mag-isa. Alright, see you later. Bye. Gosh! Mukha ba akong hindi makakaalis nang hindi kasama si Victor? Kaya nga sinadya kong huwag siyang tawagan ngayon dahil ayoko siyang makita eh. Ay, grabe! Nakakainis kasi siya. Maisip ko palang na ibinigay niya sa Lenny na yun yung niluto ko, nawawala na talaga ako sa mood. Hindi pa niya alam na matagal kong niluto yung tiim na manok na yun dahil yun yung isa sa mga paborito niya. Tapos ipapamigay niya lang dun sa nobya niya. Maling-mali yata talaga yung ginawa ko kagabi eh. Hindi ko na dapat sinundan si Victor kagabi para lang panoorin sila ng nobya niyang mag-celebrate ng anniversary nila. Ay, ano ba kasi pumasok sa isip ko at ginawa ko yun? So ano ako ngayon? Inis na inis tuloy ako. Anyway, basta ayoko makita si Victor at lalong ayoko siyang makausap ngayon. Ma'am Selena, anong ginagawa niyo rito? Bakit po kayo nandito? Nakita ko po na umalis na kanina si Ma'am Sonia at si Sir John. Victor! Ano ba naman to? Kung kailan ayoko sana siya makita eh. Ma'am, Oo nga, hindi ko nabasa yung text ni Ate Sonia kanina. Napaalis na pala sila. Anyway, aalis na rin naman ako kaya sige, bye na. lunchtime na, ma'am. Ang mabuti pa po sumabay na lang ho kayo sa akin pumunta sa cafeteria upang makakain po. Sabay na ho tayo. Kung uuwi pa po kayo, baka gutumin ho kayo sa daan. Kaya halika na, ma'am. Sumabay na ho kayo sa akin. Sige, kung talagang gusto mo akong makasabay sa pagkain, di sasabay na ako. Ito na yata ang pinakamasayang lunch namin dito sa cafeteria, Ma'am Selena. Dahil kasi, nandito ka. Sa totoo lang po lalo mong pinasaya ang celebration ng aking birthday. Kaya sige ma'am, kumain pa po kayo nitong pansit at puto. Sige, pasensya ka na ha. Hindi ko naman alam na birthday mo pala. Happy birthday sa'yo, Ambet. At hindi ko rin alam na marami pa ng kasama kakain si Victor. Kung alam ko na hindi ko pala siya masasolo. Hindi na ako sana sumama. Kakahiya pa. Sandali, Ma'am Selena. Daan-daan lang ho sa pagkain, ha? Uy, ano ka ba naman parang Victor? Iyahan mo na si Ma'am Selena na makisaya sa atin. Para ka namang overprotective na nobyo. Uy, bira ka. Tumigil ka sa sinasabi mo, Ambet. Hindi ka na nahiya kay Ma'am Selena. Itong si Victor, ayaw na yatang tumanggap ng biro. Ano ka ba? Ang sayang ang kasama ni Ma'am Selena eh. Ang bait niyang boss tulad ni Mayor na kanyang ama. Oo nga, tama. Ambet, ba't di mo pa imbitahan si Ma'am Selena na sumama sa atin mamaya sa bahay niyo para mag-inuman? Siguradong mas mag-e-enjoy tayo. The more the merrier, di ba? Ay, nako. Alam nyo, napaka-busy nitong si Ma'am Selena. Hindi na kayo nahiya sa kanya. Aabalahin nyo pa siya. Actually, wala akong gagawin mamaya. Sige, sasama ako sa inyo kung hindi ako makakaabala. Ikaw din naman sasama, hindi ba, Victor? Aba,
Naku, ma'am, ang totoo ho yan eh. Hindi ako sasama sa kanila mamaya eh. May kompromiso ho kasi ako eh. Kaya ano po eh. Huy, ano ka ba naman paring Victor? Ano ba yan? Magtatampo na talaga ako sa'yo eh. Ikaw pa naman ang una sa listahan ng mga bisita ko. Kaya sana sumama ka na. Para sure bet na ang pagsama sa atin ni Ma'am Selena. Sige na, Victor, sumama ka na. Hindi ba sabi mo dati babawi ka sa akin? So ito na yung chance mo na makabawi. Samahan mo ako para hindi na ako hanapin ni Papa. Kabilin-bilinan ng lola! Huwag nang uminom ng serbesa! Victor, mukhang marami ka na naiinom. Tama na yan. Baka malasing ka na. Hindi ka pa makauwi. Hayaan niyo na ho ako mag-happy-happy, Ma'am Selena. Minsan lang naman ho ako magpakasaya tulad nito. Ikaw, minom rin ho kayo. Teka, pagsasalin ko. Alam niyo, ang alcohol, mabuti rin to sa katawan paminsan-minsan. Sige ho, inom na. Inom na ho, ma'am. Oh. Pagbigyan mo na si Victor, Ma'am Selena. Baka gustong makalimot. Nag-away yata sila ng nobya niya kanina. Oops! Ang bigat mo, pre. Ganyan ka pala paglalalasing. Anong sinasabi mo, pare, ha? Hindi ako lasing, no? Hindi ako lasing. Nakakaya kay ma'am. Tama na, Victor. Magpahinga ka na. Hindi ako lasing, Huwag ka ma'am. nang bumangon pa. Hindi nga ho ako lasing. Kaya ko pa ho. Matatag ako sa alak, ma'am. Okay na kami, Ambet. Pwede mo na kaming iwan. Ha? Aasikasuhin ko lang muna si Victor. Kaya ko namang mag-drive at umuwing mag-isa mamaya. Sige ho, ma'am. Kung yan po ang nais nyo paano po? Ako'y mauuna na. Ambet, siya nga pala. Salamat sa paghatid sa amin ni Victor. Ito, tanggapin mo bilang pasasalamat. Naku, ma'am. Hindi na po ito kailangan. Tanggapin mo na, maliit na halaga lamang yan bilang regalo na rin sa iyong kaarawan. At sana nga pala wala nang makakaalam na nagpaiwan ako dito, ha? Opo, ma'am. Yun lang pala eh. Makakaasa po kayo na tahimik lang ho ako. Paano, Ma'am Selena? Salamat po. Sisibat na ho ako. Sige, Ambet. Mag-iingat ka. Salamat din. Sige po. Teka. Sandali nga. Bakit umalis si Ambet? Sandali. Babangon ako, Ambet! Umaalis na siya eh. Sino maghahatid sa'yo, ma'am? Victor, nakainom na din ako. Kwestiyonin na ako sa bahay kung uuwi ako ng ganito yung kondisyon ko. Kaya sana, hayaan mo na lang akong makitulog dito sa apartment mo, please? Ha? Sinong sinasabi mo, ma'am? Hindi yan maaari kung walang maghahatid sa'yo. Ako na lamang. Teka. Babangon lang ho ako at ihahatid ko na ho kayo. Victor! Hindi mo lang alam pero matagal ko nang pinapangarap na magkalapit tayo ng tulad nito. Please, hayaan mo akong maramdaman yung pagmamahal mo kahit ngayong gabi lang. Please, Victor, halikan mo ako. O ako na lang yung hahalik sa'yo. Wag, Ma'am Selena. Hindi to maaari dahil may nobya ako. At hindi to dapat mangyari sapagkat masisira ang tiwala sa akin ng ama mo. Wala akong pakialam sa kung anong sasabihin ni Papa o ng kung sino man. Victor, mahal pa rin kita. Mahal kita noon hanggang ngayon. Please, mahalin mo rin ako. Ma'am! Kung ayaw mo akong halikan, ako na lang hahalik sa'yo. Sasamantalahin ko ng pagkakataong to, Victor. Malito, Mami. Malito, Ma'am Selena. Malito. Tumigil ka na. Huwag mong sirain ang sarili mo. Kalimutan mo ang anumang takot at pangamba, Victor. Sa iyong katawan ko ngayong magdamag.
Angkinin mo ko, please. Angkinin mo ko. Hindi, ma'am. Mali to, ma'am. Mali ho to, ayoko. Kung ayaw mo, ako na lang kikilos. Victor, tanggap ko namang hindi mo ako kayang mahalin. Pero hindi ako papayag na walang mangyayari sa atin ngayong gabi. Kahit minsan lang, aabutin ko ang langit sa piling mo. Sorry kayo sa lahat ng mga nagvo-volunteer na kayo na lang. Si Victor lang ang laman ng puso ni Selena. At pag may alak, totoong may balak. At eto na nga, ang kanilang pagkalango. Aba, ay ginamit ni Selena na pagkakataon para maisakatuparan ang kanyang matagal nang pinapangarap. At salamat na lamang sa espiritu ng alkohol ay naging mas agresibo sa pang-aakit ang babaeng ito. Pero may magagawa kaya ang isang gabi ng mainit na pagniniig para tawaging tunay na pag-ibig. Simula na ba ito ng relasyon ni Selena at ni Victor? Pero paano si Lenny? Magiging kulay rosas ba ang kanyang bukas? Paano na ang babaeng pinangakuan ni Victor na ihaharap niya sa altar? Pero higit sa lahat, mas mahalagang tanong, kung sila ang magkatuluyan, Selena at si Victor, ano kaya ang magiging reaksyon ni Mayor